iba't ibang lugar ng daigdig, hindi kaya iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, ang mga magsasaka, mga negosyante, mga nagtatrabaho sa saan-saan, bumibiyahe, lumilipad sa eroplano, sumasakay sa mga bus at mga barko. Ang bawat isa kaya ay nag-iisip na si Kristo Jesus ay darating. Nag-iisip kaya sila kung paano sila maghanda sa pagbabalik ng Kristo Jesus. Mga minamahal na kapatid, bago po tayo magpapatuloy, tayo po ay mananalangin muna. Paano natin ihanda ang ating mga sarili? So mga minamahal na kapatid, sinasabi dito, preparing for the coming of Christ involves o kabilang ang pamumuhay na may kabanalan, aktibo, at ito ay umaasa sa buhay at nakasitro ang kanyang espiritual na kahandaan sa halip na nag-i-expect lang, nag-i-predict, kasi may mga tao na kahit nandito sa pananampalataya, para ang kanilang paghanda, nag-i-predict lang sila kung kailan darating si Kristo Jesus. Sabi, siguro malapit na talaga kasi ganito ang nangyayari sa ating daigdig. Sumama na. Tapos babanggitin pa ang mga world leaders na sila na siguro ang magpapatupad ng mga batas na para sa kaganapan sa huling araw. Aking nakikita na katulad sa atin na medyo salat sa resources, ang ating na talaga magagawa, ang pagsasalita lang, bahagi lang ng mga katotohanan na ating natatanggap. Pero yung may mga pinagpala ng Diyos na nagkakaroon sila ng maraming kakayanan, mga resources nila, napakarami, katulad sa mga kapatiran natin na nagkakaroon ng medyo may kakayanan, sila itong umagastos, tumutulong, at sa pamamagitan nila, parang nadadala nila ang tawag itong iglesia na napapabilang sa gawain ang iglesia sa pamamagitan ng kanilang ginagawa. Ang pangatlo, ang kabanalan at ang pagka-masunurin ng kanilang mahal ng kapatid. Ito ang kinakailangan na ating nagawin sa paghahanda sa pagdadating ni Kristo Jesus. Kailangan tanggapin natin ang katuruan ni Kristo Jesus, mamuhay na may integridad at katilasayan, magiging obedience tayo, susunod sa lahat ng inuutos ng Panginoon. Ano ang silbi sa paghihintay sa pagbabalik ni Kristo Jesus kung tayo ay hindi obedient, hindi tayo sumusunod? Mawalang silbi ang ating pagpunta-punta sa church kapag tayo ay hindi tayo sumusunod sa lahat ng mga sinasabi niya. Ang pang-apat ay ang pagiging tapat na katiwala. Tayo ay pinagkakatiwalaan ng oras, talento, mga resources para sa pag-ito ng kahayaan ng Diyos at tayo ay maglilingkod sa ating mga pamilya, ating galipanan, ang ating mga ang pagtawag sa atin. Aking naalaala nung ako ay lingkod ay pumilit na talaga na maglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, kahit na wala akong pira, basta ang pananampalataya lang ay hindi mawawala sa akin. At maglilingkod ako sa iyo, gagawa ako ng iyong banal na gawain. Alam mo, bandang huli, nagsisisi ako, bakit yung sinabi ko eh. Wala na akong kapira-pira, kasi sabi ko na kahit walang pira, basta may pananampalataya lang. Mga pinamata ko kasi dapat pala hindi ka magkaroon ako para magamit sa gawain. Ang panglima na kami naman kapatid, ang kasunod ay ang pag-asa at ang pagiging kampante sa pagdating ni Kristo Jesus. Kailangan nakapokus tayo sa kanyang mga pangako.
ng kanyang pangalawang paparito na kung saan nangangako siya, huwag mapagabag ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa akin, sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, ay pupunta ako upang maghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y makapaghanda na, muli akong paririto upang kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan man ako pupunta, kayo naman ay dumoon. Mga minamahal na kapatid, sa pagbabalik ni Kristo Jesus, ang layunin ng kanyang pagbabalik ay upang tanggapin tayo sa kanyang sarili, upang kung saan siya pumunta, doon din tayo. Saan ang lugar na kanyang inihanda? Ay nandoon sa langit, ang bagong Jerusalem na napakaganda, mga minamahal na kapatid. Kaya inaanyayahan tayo mga mahihirap dito sa daigdig na ito na mga salat para sa pagbabalik ni Kristo Jesus. Ang mga kahirapan natin dito ay mapapalitan ng kaligayahan at kayamanan na hindi na talaga mawawala pa. Dahil doon, ang ginto ay apak-apakan na lamang mga kapatid. Ang inihanda ng Diyos na New Jerusalem, 2,400 kilometers ang haba, at ang luwag naman din, 2,400 kilometers. Ang bawat side nito, sa Silanganan may 3 gate, sa Hilaga may 3 gate, sa Kanlura naman may 3 gate, at sa sa South, 3 ang gate. So ito ang mga practical na aksyon sa paghahanda sa pagbabalik ng Kristo Jesus. Practical aksyon na minamahal ng kapatid. Una, ating pag-aralan ang banal na kasulatan at ating unawain ang mga propesya, ang mga hula tungkol ito sa mga signs at tungkol sa pangalawang pagparito ni Kristo Jesus. Kapag tayo ay magbigo sa pag-unawa, katulad tayo sa mga Israelita sa panahon ni Kristo Jesus, na nung si Kristo Jesus ay sinilang, walang kaalam-alam ang mga religious leader, pati ang mga Israelita. Bakit? Hindi nila pinag-aralan kung ano ang manner sa pagdating ni Kristo Jesus. Nabigla na lamang sila nung sila ay tinanong ng mga 3 matatalino na galing sa malayong lugar kung saan isinilang ang bata na magiging hari sa Israel. Nabigla sila. So ganoon din tayo, kapag hindi natin maunawaan ang banal na kasulatan, mga kapatid, ang mga hula tungkol sa pangalawang pagparito ni Kristo Jesus, tayo po ay mabibigo sa pag-expect tungkol sa pagdating ni Kristo Jesus. Pangalawa, kailangan makipagpilusip tayo mga minamahal na kapatid. Mayroong managsasabi, sa bahay na lang ako, total araw na ng Sabat, hindi na ako gagawa. Ang pinag-usapan dito, pilusip. Sa tuwing araw ng Sabat, kailangan makipagpilusip ka. Bakit? Pag sinabing pilusip, ay pagsama-sama ito. Dahil ang araw ng Sabat ay sinasabi, ito ay banal na pagpupulong. Hindi pwede na ikaw lang nag-iisa sa bahay na magpupulong ka doon. Magiging gising tayo ng spiritual eh. Magiging gising tayo mga minamahal na kapatid. Pang-apat, ay kailangan palalabasin ng pamilya, ang ating mga relasyon sa pamilya. Kailangan, sabi nito, work on the building, loving righteous, and eternal relationship between families. So yan po ang ating gagawin. Sa pamilya, iwasan natin yung mga pagkasalungat-salungatan, mga pagkaway-away. So, being holy, mga minamahal na kapatid, by the way, ang nahulugan ng holy o banal, batay sa Biblia, ikaw ay nakasiparan, nakabukod ka, nakasiparin ka. Katulad
pagpapalad ng bayan Israel. Niligtas ng Diyos ang bayan ng Israel para ibukod sila ng magiging bayan ng Diyos sa kanyang purpose na sila ay gamitin sa kanyang gawain sa pagpapalaganap ng kaligtasan, mensahe ng kaligtasan sa buong daigdig. Ngunit ang bayan ng Israel ay nabigo. Kaya pag sinabing banal, ikaw ay nakabukod. Ano ba nakabukod? Nakabukod ka sa sanglibutan at ikaw ay nakabukod ka para sa Diyos talaga. Para sa gawain niya, para sa paglilingkod sa Kanya, kasama na doon ang pagpupuri lahat-lahat. Mga minamahal na kapatid. Ibig sabihin, kapag nakabukod ka, kakaiba ka kaysa karamihan na makasanlibutan. Akala ko yung tinusog ko. Kahapon nag-Bible study ako sa taas. Panginoon, ito ay inutos ng Diyos. Sabi dito, holidays is not optional. Wala kang pagpipilian. Sapagkat ito raw ay calling to mirror God's character. Wala kang opsyon. Dahil ito ay command ng Diyos. Kailangan makikita sa atin, masasalamin sa atin ang ugali ni Kristo Jesus. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 15 at saka 16, sinabi nito, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mga pakabanal naman kayo. Sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yan ang sabi sa unang Pedro, kapitulo 15, versikulo 15 at 16. Ito ay kinot ni Apostol Pedro sa Old Testament. Ayan ang sabi ng Diyos sa bayan ng Israel, kayo'y mga pakabanal sapagkat akong Diyos ninyo ay banal. Sabi sa Levítico, kapitulo 20, versikulo 26. Sabi, at kayo'y mga pagkabanal sa akin, sapagkat akong Panginoon ay banal at kayo'y idinukot ko sa mga bayan upang kayo'y maging akin. So, pag tayo magpakabanal, tayo ay bubukod, mga minamahal na kapatid, sa lahat-lahat ng aspeto sa buhay. Sa araw ng pagsamba, pagkain, pag-uugali, lahat-lahat, kailangan nakabukod tayo sa kaugalian ng sanglibutan. Dahil ito po ay bahagi ng paghahanda sa pagsalubong sa pangalawang pagpariting ng Kristo Jesus. Separation from sin, kailangan hihiwalay tayo sa lahat ng uri ng kasalanan, mga minamahal na kapatid. Sabi sa pangalawang Korinto, kapitulo 7, versikulo 1, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, at pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Pakasakdalin daw natin ang kabanalan sa takot ng Diyos. Ating mababasa sa Ecclesiastes kapitulo 13, kapitulo 12, versikulo 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang lahat ng mga utos sapagkat ito ang katutulan ng tao. So, ang pagpapakabanal pala na may takot ay ang pagtupad pala sa utos ng Diyos. Kaya bukas,
Mga minamahal na kapatid, bumalik kayo dito, mag-anyaya kayo, ipabalita ninyo na mayroong pag-aaral na napakaganda. Kasi ang ating pag-aaralan bukas ay may kinalaman ito sa tinatawag na tamang pagkilala ng autoridad ng Diyos. Alam ba ninyo na ang autoridad ng Diyos ay nakabase sa prinsipyo ng kanyang kautusan? Kasi sa bawat pagbigkas niya ng kautusan, bago pagbigkas niya ng kautusan, magpapakilala muna siya. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Katulad ng pagbigay ng 10 utos, pakilala muna siya. Ako ang Panginoon ninyong Diyos na nagligtas sa inyo sa bahay at pagkailalagay sa Egypto. Tapos pagkatapos niya introduce ang kanyang sarili, binigkas na ang 10 utos. So, mga minamahal na kapatid, mag-anyaya kayo para bukas pag-aralan natin dalawang uri ng kautusan ng ating pag-aaralan bukas na ito po ay hindi naiintindihan talaga ng mga hindi na sipagdalo. So, dedicating oneself to God's and turning away from worldly and impure behaviors.